kahit sa ano na lang ating buhay, nariyan siya palagi para sagipin ka. Amen? Hindi siya nahuli. He never been late. Amen? Hallelujah. Tayo lang naman yung late eh. Tasan kami dito na love yung pagiging late. Karuba lang nga Rudy Church yan, late pa eh. Ay. Haanan, awan dito yan. Kunam, awan dito yan. Awanan. Amen. Praise God. Kaya alam ko po na bless tayo sa mga awitin pa lamang. Ito nga po ay palagi natin binabanggit na ang mga awitin at papurit pagsamba ay para sa ating Diyos. Amen. Binusog natin ang Panginoon sa ating mga awitin, sa ating pagpupuri at pagsamba, sa ating pagsayaw. Ngayon naman, bubusugin tayo ng Panginoon. Amen? Huwag kang pumayag na lalabas ka sa gusaling ito na gutom ka. Sino dito yung pumapasok sa Jollibee na pagpasok, lalabas na lang agad, hindi nag-order, hindi kumakain. Window shopping sa Jollibee. Amen? Walang ganun, di ba? So, dapat ganito rin. Itong bahay panambahan ay kainan. Amen? Kaya huwag kang papayag na papasok ka at lalabas ka na gutom ka. Amen? Kaya dapat sa oras na ito, ihanda mo ang tiyan ng iyong Espiritu Santo. Na busog dapat sa mga salita ng Diyos. Wala tayong ibang pagkain sa ating espiritu, kundi ang mga salita ng Diyos lamang. Amen? Meron tayong time ng pagbabasa ng Bible sa ating bahay pananalangin, pero importante po ang makinig ng salita ng Diyos. Dahil ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Amen. Hallelujah. Kaya, hindi ko na po patatagalin. At bago po pala na magsimula po, tawagin ko po ang magpapakilala po sa ating preacher. Ini-encourage ko po ang bawat isa na kung kayo ay CCR na o ano man, ay gawin nyo na po para po pag nag-start po ang ating Word of God ay wala na pong distraction. Amen? Kaya alam ko po, sabi nga po dun sa ano po ni Pastor Kevin noong nakaraan, the Word of God, the Word is God. Amen. Totoo po ba? Naniniwala po ba kayo na the Word is God? Amen. Kaya ang bawat salitang mapapakinggan natin sa umagang ito ay ang Panginoon. Amen. Kaya hindi ko na po palatagalin. Tinatawagan ko po si Pastor John Marie Valencia from God's Victorious Army from Tubar, Benguet na siya po magpapakilala sa ating preacher. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang palakpan po natin minsan pang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay kasi sobrang kapal ng presensya ng Diyos kanina habang tayo ay nag-worship. Kaya purihin ang Diyos. Hindi na po ako, di ko napatagalin ito kasi nag-usap kami kahapon ni Mrs. Siya ang magpipreach dito talaga. Hindi po ako ang magpipreach. Kasi nakatuka ako sa Monday doon sa samahan ng mga saguan in Christ. Nakatuka po ako sa Monday kaya gusto kong ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita. Siya po ay nagtapos sa ano bang tawag dito sa School of Ministry sa Morisorolo. At ang aming pong mentor ay hindi tao, okay, kundi ang banal na espiritu ang pinaka-mentor po namin. Hallelujah. Kaya sa araw pong ito ay mag-prepare po kayo kasi meron pong malaking gagawin ang Panginoon sa atin dito. At i-declare po natin yan sa ating buhay. Amen po. Sige po, pwede po bang tumayo tayong lahat? At i-welcome po natin ang lingkod ng Panginoon, ang aking pong may-ari ng bahay, okay, si Pastora Rhea Valencia. Sabihin po natin, God bless you, Pastora. God bless you, Pastora. Purihin po ang Panginoon. Lahat po ay pwede na pong makaupo. Good morning po sa ating lahat. Sumigaw po tayo ng Hallelujah! Mahina. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo po ba ibig sabihin ng hallelujah? When you speak hallelujah, you are lifting up the name of Jesus. Sinort lang niya na hallelujah.
Kaya pag sinasabi mong hallelujah, you are lifting up the name of Jesus. Amen? Purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po kami. Nakarating po kami ng matiwasay, mapayapa at ligtas from Tuba, Benguet. During na nandun kami sa Tuba, walang araw na hindi umuulan. Kaya sabi ko sa Panginoon, I use my authority. Pinapatigil po ang ulan na pag bumiyahe kami, walang ulan. Kaya nakabiyahe po kami, walang ulan. Umulan man, pero hindi na siya nagtatagal. Kaya salamat sa Panginoon. Ako po yung asawa o misis ni Pastor Joe Marie. Mas ahid ako ng 10 years sa kanya. 41 na ako. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. I was born again 1995 sa Pusurubio, Pangasinan. Taga Pangasinan po ako, kaya Pangasinense. Wala pong term na Panggalatok. The word Panggalatok is nakaka-insulto daw sa mga taga Pangasinan. Pero hindi naman ako na-insulto. Di ba? Ang word ay, the right term is Pangasinense. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. 1995, na born again po ako. Nagkaroon ako ng spiritual breakthrough 2001. Nalaman ko kung ano ang totoong ibig sabihin ng born again. Hanggang sa 2002, naka-attend po ako ng Morris Cerullo sa Asia's Conference sa Araneta. Dinala po ako ng kasama naming pastor na nagdala sa amin. Nung umattend po ako doon, 3 days, wala po kaming kain. Gabi lang kain namin. Partial fast, 3 days. Umaga, tanghali, after ng service, saka lang kami kakain ng gabi, alas 9. Sabi ko sa Panginoon, ito po yung testimony ko. Sabi ko sa Lord, bigyan mo ako ng pruweba na mayroon akong tinanggap. Kasi mostly, pag umaatin tayo ng conference o gawain ng Diyos, hindi mo tinatanong sa Diyos, mayroon ba akong tinanggap? Diba? Ano yung result o resulta ng pag-attend mo sa isang gawain ng Diyos? Kasi yun ang tinitingnan ng Panginoon. Nung time na yun, to make the long story short, matapos yung anointing service, dumating si Morris Cerullo pangatlong gabi. Sabi ko sa Panginoon, ito ang prayer ko. Nung nandun na ako sa last night ng conference, Lord, bigyan mo ako ng sign na mayroon akong tinanggap sa'yo, sabi ko sa Panginoon. Kasi ayoko ng usual. Hanggang sa, nung naroon na kami sa sakyan, kasi ang sinakyan namin, wala po kaming marintahan nung time na yun. Ang available lang po ay isang truck na nagdi-deliver ng gulay from Baguio to Manila. Purihin ang Panginoon, nung nasa kalagitnaan na kami ng daan pauwi ng Pangasinan, bigla akong nagising kasi nakatulog ako, nandun ako sa dulo, puno kami sa truck. Yung pandinig ko doon sa tambutso ng truck ay papuri sa Diyos pa rin. Nandun pa rin yung alingaw-ngaw sa tenga ko. Hanggang sa pagdating namin sa bahay, this is my true testimony. The Lord is my witness. Pauwi namin sa bahay kasi yun nga yung hinihingi ko, yung pruweba. Hanggang sa makauwi kami ng bahay, magluluto ako ng pagkain namin madaling araw. Wala kaming panluto kasi naubusan ng laman yung tangke ng gas. Hanggang sa binalibaliktad ko na wala pa rin. Hanggang sa sabi sa akin ng Panginoon, lay your hands upon the sick, and the sick you shall see them recover in Jesus' name. Nilihans ko yung tangke ng gas. Wala nga kami magawa Wala akong pwedeng puntahan kasi sarado lahat ng store. Hindi ka pwedeng makapagsakada. Nilihans ko yung tangke. Purihin ng Diyos. Yung mother ko ang naka-witness kasi binaliktad namin.
Nung pag-on ko yung tank, yung stove namin, nagkaroon 3 days naming nagamit na pinangluto. After na mawala, siyempre, isakada mo na kasi meron ka ng pangsakada, di ba? Prinotektahan at prinuweba o binigyan lamang ng Diyos yung pruweba, binigyan lang niya yung proof na yung tanong ko ay nasagot. Kasi wala akong time, wala akong, noon, hindi ko alam kung paano mag-pray. Hindi ko alam kung paano mag-pray. Until such time, na pag dumating ang banal na espiritu sa isang tao, doon lang siya magkakaroon ng authority and power. Hindi mo pwedeng baliktarin, hindi pwedeng power and authority. Kailangan authority and power. Kaya ano nangyari yon, tuloy-tuloy hanggang sa dumating sa kalalagayan na pati mga may sakit na rin, pinupunta namin. Dinadala kami sa mga may sakit. Dinadala kami sa mga may sakit, pati mga Baptist. Sabi ko, Ate Rhea ang tawag niyo sa akin para hindi kayo mailang. Kaya sabi ko, yung natututunan nyo na salita ng Diyos, yun ang isabuhay ninyo. Sabi ko sa kanila. Hindi ko sinabing pumunta kayo sa akin at dito kayo matin. No. Hindi ako ganong pastor. Kaya ang parating sinasabi ko kung ano ang natututunan nyo na salita ng Diyos, yun ang isabuhay nyo. Kasi sayang yung pinupunta nyo sa church kung hindi nyo sinasabuhay. Apply the Word of God at yung resulta, ang kapangyarihan na nagsasabing mayroon kang tinanggap. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na yon. Nagkaroon ng pandemic. Alam niyo yung pandemic, during pandemic, binusalan ni Satanas ang mga churches sa Pangasinan. Takot sila sa COVID. Anong ibig ko sabihin? Nag-face mask sila. Bakit? Gusto ni Satanas na hindi lumabas yung papuri sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw niya na may nagpupuri sa Diyos. Hindi kami nag-face mask. Bakit? Sinusuffocate niya yung lungs mo. Yung face mask na ito, ginamit ni Satanas para magtikom ang bibig ng mga church. Pero lumalabas kami during pandemic. Inaharang ako bishop ng mga barangay gagawad. Sabi niya, saan kayo pupunta? Hindi, dyan kami mag-Bible study. Sige, go. Pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon, sabi niya. Kasi nga nagkaroon ng lockdown. March 15, nandun kami sa bundok ng Sakyud, Nagilian, at saka San Fernando. Umuwi kami ng gabi ng March 15. Tamang-tama, bakit ka ako punuhan ng mga bus? Yung pala March 16, nagkaroon ng lockdown. Birthday ko pala yun. March 16. Pero puri ng Panginoon, muntik akong makulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero sabi ko, kung kukulungin man ako, yayanigin ng Diyos yung kulungan. Diba? Ganun yung faith ko. Pero yung time na yun, sabi ko, Lord, gusto kong makita yung mayor. Bakit? Kasi yung mayor na yun ang patotoo na buhay ang Diyos. Nagkaroon kami ng baby dedication San Fernando sa Parian, La Union. Tamang-tama, nagkaroon ng nangangampanya sila, dalawa lang sila. Si Dong Gualberto at yung kasama niya, dalawa lang sila kasi Ortega ang pinangga niya. Nung time na yung first time niyang tumakbo bilang mayor, nag-pray po namin on the spot, sabi ng Lord, ikaw ang mananalo. Yung Dong Gualberto na yun, nanalo siya, hanggang ngayon siya yung mayor. Bakit? Kasi hanggat may nananalangin sa isang lugar, yun ang tutugunin ng Diyos. Sabi niya, Ezekiel 22:30, and I sought for a man among them. Naghahanap ako ng isang tao, isa lang na tao, na kabilang sa kanila. Hindi yung nandun sa kabila, kundi kabilang sa kanila. Purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon sa pagkakataong ito, dahil pinapatunayan kanina nung nag-worship tayo, kagabi nag-pray ako doon sa dulo. Nag-pray ko yung gawain na ito.
At mayroon akong pinag-pray na isang babae. At ipinakita ng Panginoon, sabi niya, when the time is right, kung dumating ang takdang panahon, the Lord will make it to happen. Kailan yung time na yon? Now. Diba? Hindi bukas. Hindi sa susunod na taon. The Lord will make it to happen. Ano yung time na yon? Spiritual breakthrough. The key to spiritual breakthrough is spiritual timing. Yung timing ng Diyos, yung timing ng Diyos ay ngayon. Wala kang mabasa sa Biblia na bukas o sa susunod na taon. Ang sabi ng Diyos, now, today. Today, puro now ang sinasabi ng Panginoon. Di po ba? Kaya when the time is right, ano yung right time na yon? Now. Kaya sabi mo sa sarili mo, now. Purihin ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo. Huwag mong i-shake hands. Tapikin mo. When the time is right, now. Now. Ngayon yun. Makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew 21, verse 12. Purihin ng Panginoon. Sino po lahat ng born again dito? Siyempre tayong lahat. Amen? Amen! Huwag mong ikahiya na ikaw ay born again, na tinawag lang Diyos. Kasi yung mga INC, ipinaglalandakan nila kung sino sila. Dapat ipaglandakan din natin na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Tayo po'y magbasa. Kung mayroon ka pong Biblia, Matthew 21, verse 12, hanggang sa 17. Basahin po natin. Kung may Tagalog po kayo, English, o Ilocano, pwedeng-pwede po. 21 verse 12, pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at pinaalis palabas ang lahat ng mga namili at nagbibinta sa templo. At pinagbubuwal din niya ang mga mesa ng mga namamalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagbebenta ng mga kalapati. Sinabi niya sa kanila, ito ay nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. At pumunta sa kanya sa templo ang mga bulag, mga lumpo, sila'y pinagaling niya. Subalit nang makita ng mga pinunong pari at ng mga eskreba ang mga kamanghamanghang mga bagay ng kanyang ginawa, at nang mapakinggan nila ang mga bata na sumisigaw sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David, sila ay lubhang nagalit. Sinabi nila sa kanya, narinig mo ba kung ano ang sinasabi ng mga taong ito? Sinabi ni Jesus sa kanila, oo. Ngunit hindi ba ninyo nababasa na mula sa mga bibig ng mga sanggol at mga sumususo pa lamang ay ginawa mong ganap ang papuri? At iniwan sila ni Jesus at nagtungo sa lungsod ng Bitanya at natulog doon. Tayo po'y pumikit. Sumandali. Father, in the name of Jesus, we give you praise sa oras na ito. Patuloy, Lord, anoint our ears to hear what the Spirit of the Lord is saying to us today. And Lord, we allow the Holy Spirit to speak sa buhay ng bawat isa. Anoint each every one of us, Father, in the name of Jesus, at ikaw po ang mag-minister sa bawat isa po sa amin. Purihin ka, O Diyos. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen. Ito pong mensahe na ito ay tinanong ko sa Panginoon kasi mayroon akong prepare talaga. Nagpe-prepare talaga ako every now and then. Hanggang sa nagpapahili ako ng anak ko, 9 months. Pinapatulog ko yung baby ko. Hanggang sa nakikipag-communicate ako sa Panginoon. Kahit nagpapatulog, nagpapadidi, naglalaba, nagluluto ako, nakikipag-communicate ako sa Panginoon. Hanggang sabi ng Lord sa akin, ito ang i-share mo. Hanggang sa nakapikit ako sa Diyos, nakapikit ako, sabi ko, Panginoon, di ko alam kung ano ang mensahe mo. Di ko alam kung ano ang kailangan kong, pati ako ay turuan mo, sabi ko. Kasi, bawat share ko ng Word of God,
kailangan ako muna ang makaranas nung sinishare ko. Kasi pati ako ay nafifidan kapag ako ay nakikipagsaliksik o nagsasaliksik sa salita ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, gusto kong i-apply muna bago ko ito i-share. Hanggang sa nilagay ng Lord sa akin yung word na ito, kung paano yung pinasok ng Panginoong Jesus na templo is the house of prayer. Kasi sinabi kong house of prayer. Pero itong templo na ito na pinasok ni Jesus, bago siya pumasok, ay pumasok muna siya sa city of Jerusalem. Bago siya pumasok sa templo. Nung bago nilinis ni Jesus ang templo, pumasok muna siya sa gate ng Jerusalem. Sino yung gate? Yung puso mo. Pumasok muna si Jesus sa Jerusalem. Sino yung Jerusalem? Ikaw, tayo, ako. Bago niya tayo nilinis, ay pumasok muna siya. Tinanggap muna natin si Jesus, di ba? Nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, naglatag sila ng mga dahon. Hosanna to the Son of David. Hosanna to the Son of David. Yun ang kanilang sinisigaw. Hosanna sa kaitaasan, sa anak ni David. Puro papuri sa Diyos nung tinanggap mo si Jesus. Ganon din nangyari. Diba? Napakasigla mo. Linggo, kada linggo, napakainit mo sa Panginoon. Sabado pa lamang, napakaaga mo, diba? Nagbibis ka lang, Sabado pa lamang. Piniprepare mo na yung damit mo. Oy, ito yung para sa linggo. Excited na ako sa linggo. Nung dumating yung linggo, nagpuri ka sa Diyos, lahat ay nilatag mo sa daanan. Lahat ng plano mo, Panginoon, ito yung plano ko. Nung dumating si Jesus, lahat ng plano mo, nilatag mo. Lord, ito yung mga plano ko. Not my will, but yours be done. Di ba parating gano'n ang prayer? Sabi pa ng prayer, wala na akong mahihiling pa. Dahil nandito ka. Hindi totoo yun. Bakit? Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, mayroon kang hinihingi sa Panginoon. Kasi nagsisinungaling ka kung sinabi mo, Lord, wala na akong mahiling pa dahil naranasan mo yung presensya ng Diyos. Dahil naranasan mo, hallelujah, magpagaling na mga may sakit. Naranasan mo na sinagot ng Diyos yung prayer mo, Lord, wala na akong mahiling pa. Dahil malusog ang katawan ko, pamilya ko, pinagpala mo, wala na akong mahiling pa. Hindi ka nagsasabi ng totoo. Bakit? Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, mayroon kang pangangailangan. Amen. May kinurek ako, Pastor. Isang teacher. Wala na akong mahiling pa, sabi niya, pero Kristiyano siya. Sabi ko, nung tumayo ako, sabi ko, hindi mo kailanman dapat sinasabi na wala ka nang mahihiling pa. Kasi hanggat nandito tayo na nabubuhay sa mundong ito, mayroon kang pangangailangan kahit nasa iyo lahat ng kayamanan sa mundong ito. Mayroon kang pangangailangan. Kasi hindi pa dumadating si Jesus, mayat maya nagkakasala ka. Di ba? Mayat maya yung bibig mo, mayat maya yung paningin mo ay iba ang nangyayari. Kaya kailangan natin araw-araw si Jesus. Lord, nung dumating yung time na halos iwan kami, Bishop. Iyak ako. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, all I have is you, Jesus. Halos iwan kami. Tinuring mong pamilya. Diba? Sa church, hindi kapatid ang turing mo kundi pamilya. Diba? Pero pag iniwan ka ng isang malapit sa puso mo, iiyak ka. Totoo, hindi. Totoo. Pero nung time na nangyari ito, umiyak ako sa Panginoon. Lumod ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, all I have is you. Ikaw lang mayroon ako, Panginoon. Umiyak ako
Umiyak kaming mag-asawa, nakalood kami, kasama namin yung anak namin. Naka-full time kami sa Panginoon. Sabi ko, Lord, Ikaw lang meron kami. Ikaw lang ang meron ako, Panginoon. Bakit? Kasi pag-aari niya mundo. The earth is the Lord, and the fullness thereof. The world and they that dwell therein. The fullness thereof, ibig sabihin, lahat ng kabuuan ay na kay Jesus. Ang problema lamang ay hindi tayo humihingi. Ang problema lamang ay pinababayaan mo o binabantayan mo, pinapanood mo lamang yung sitwasyon na hinihintay mo na tumigil yung isang pangyayari. Pero hindi mo itinataas sa Diyos yung sitwasyon na ito. Sinasabi mo, lilipas din yan. No. Kasi kahit lumipas na, nandun pa din yung lamat nung nangyari. Kaya kailangan lang ay, pag dumating ka sa sitwasyon, bakit ko sinabi na hindi mo dapat pinapanood yung nangyayari? Kasi pag dumating ka sa sitwasyon, wala kang masasandalan, kundi ang Diyos. Kaya nung pumasok si Jesus sa Jerusalem, nilatag nila lahat. The same na sumisigaw, Hosanna to the Son of David, the same person, ipako siya sa krus. Yung tao na nagsasabi, purihin si Jesus na anak ni David, ay siya ding tao na nagsabing, ipako siya sa krus. Diba? Kaya, bakit pumasok si Jesus sa templo, pinagtimbuangan niya lahat ng mga namamalit, ng pera, lahat ng hayop na nakita niya roon, ay pinaglilinis ni Jesus. John chapter 2, gumawa siya ng whipping cord, latigo. Kumuha si Jesus ng latigo. Nung pumasok siya sa templo, pinagtimbuangan niya lahat ng mga mesa, lahat ng mga upuan, lahat ng mga hayop na nakikita niya. Bakit? Kasi dinadaya nila yung mga pumupunta na mag-alay sa Diyos. Yung mga alay, nagdadala sila ng tupa, mga kambing, mga hayop na iaalay ng mga Hudyo sa Diyos. Pero bago mo ialay yung mga hayop na ito, dumadaan muna sila sa templo, doon sa gate. Diba sa pintuan ng templo, mayroong bantay. Anong tawag doon, Bishop? Yung nag-check. Yung gatekeeper, chine-check niya kung yung tupang dala mo ay maayos. Kahit maayos yung alay na dala mo, kung yung nasa gatekeeper ay corrupt, sasabihin niya, may sakit yung tupa mo. Kaya sabi niya, iwan mo yung tupa mo sa labas at bumili ka sa akin. Bakit? Para ipalit niya. Kahit napakaganda ng dala mo, kung yung nasa gatekeeper, sabi niya, mali yung alay na dala mo. Bumili ka doon. Bibili ka ngayon yung dala mong pera. Kaya pinagtabuyan ni Jesus. May kalapati, look alike. Holy Spirit. Look alike lang yung dala nila. Kaya kala mo, fire! Diba? Kala mo sa Holy Spirit yung sinasabi. Pero look alike lang pala. Kasi kinuha nila nung binautisman si Jesus sa Ilog Jordan, bumaba sa form of a dove. Pero yung nasa loob ng templo, kala mo, peace ka. Kasi ang kapayapaan ay si Jesus din. Kaya pumasok si Jesus sa templo kasi wala siya sa loob eh. Wala si Jesus sa templo. Kaya ang alam nila, peace. Kaya pati yun, look alike, counterfeit peace, ay pinagtabuyan ni Jesus. Kaya niya ginawa yun. Bakit? Kasi narinig niya sa kanyang ama yung utos. Sabi niya sa John, sabi niya, John 16, sabi niya, wala akong nakikita kundi yun lamang. Wala akong ibang ginagawa kundi yun lamang nakikita ko at naririnig ko sa aking ama.
sabi ni Jesus. Kaya lahat ng ginagawa ni Jesus, pati magpabuhay ng patay, ay nakikita niya sa kanyang Ama. Pati si Bartimeo, nakita niya sa kanyang Ama. Pati yung pagpili niya sa 12 disciples niya, kahit yung isa doon ay diablo, sabi niya, nakita pa rin niya sa kanyang Ama. Lahat ng nakita ko, sabi niya, yun lamang ginagawa ko. Kung ano ang sinasabi ng Ama, yun lamang ang ginagawa ni Jesus. Kaya, yung panghagupit na dala ni Jesus is the Word of God. Nung nag-altar call si pastor, isa ka na nasa harap. Kasi nahagupit ka. Nasaktan ka. Sinuko mo sa Diyos yung mga bagay na sinabi niyang isuko mo. Masakit kasi nahagupit. Pumasok si Jesus sa templo. Nung ikaw ay nasaktan, Lord, patawarin mo ako. Nagsisisi ako. Lahat ng makahayop na gawa, ayon sa Colossians chapter 3, verse 5, patayin ninyo ang mga sangkap, mga makalaman. Ano yung makalaman? Umiinom, naninigarilyo. Wala mang umiinom dito, di ba? Wala mang naninigarilyo dito. Pero mayroong isang bagay na nakakakuha ng oras mo sa Diyos na dapat ay nakatutok ka sa Panginoon. Ano yun? Napakadali. Nasa social media lahat yung attention mo. Mayroon ka nito, pero wala kang Biblia. Nandyan naman yung Biblia ko eh. Bumalik ka sa original kung saan ka na born again. Hindi ko, sa totoo lang po, hindi ko nire-recommend na dito ka magbasa ng Biblia. Bakit? Pag nag-shutdown ito, wala ka ng Biblia. Pero ito, kahit gutay-gutay, yung anointing pa rin ng libro na ito nandito. The first, yung pinakauna kang nakakilala sa Diyos, ito ba ang binasa mo? Hindi. Yung libro na Biblia. Bumalik tayo sa libro ng Biblia. Ginagamit ko lang totoo, gumagamit din ako ng Biblia sa cellphone, pero pag nasa biyahe ako. Pero pag sa bahay, sa church, magdala tayo ng Biblia. Kasi si Bishop ba nagsiselfone? Hindi. Tingnan nyo, dala niya Biblia. Sabi ng Panginoon, kung sino si Jesus, ay maging ganun kayo. Maging ganun tayo. Bakit? Buti na lang wala pang YouTube nung araw. Kasi na-record lahat kung ano itsura ni Jesus, di ba? Na-record lahat sana kung ano ang itsura na mga Pariseo. Go back to the original sa Biblia. Di ko nire-recommend na cellphone ang dala nyo. Mayroon kayong bag, magdala kayo ng Biblia. Kasi, naaalikabukan lang yung Biblia sa bahay mo. Yung langgam ang nagbabasa. Baka yung langgam ang maligtas, hindi ikaw. Diba? Sabi ng Panginoon, maparam man daw lahat ng nakikita natin sa mundong ito, heaven and earth will pass away, but my word never pass away. Well, never. Bakit? Pag ito nakatutok ka, nagmi-memorize ka, hindi ganun ang pagmi-memorize. Ang pagmi-memorize ay basahin mo hanggang sa tumatak. Kasi pag nag-pray ka, yun ang lalabas sa prayer mo. The Word of God. Sino yung templo? Yung katawan po natin. Yung katawan na pinili ng napakamahal na halaga. Yung dugo ni Jesus, ang pinambili niya, sabi niya sa 1 Corinthians 6:19, verse 20.
verse 6:19 and 20, hindi na natin pag-aari yung sarili natin. Kaya kung ikaw ay na-born again, tinanggap mo si Jesus, pumasok si Jesus sa templo, pag sinabing templo at pumasok sa sayo, lahat, pati katawan mo, lahat, pati mata mo, tenga mo, dila mo, kailangan napaka-number 1 na mabago. Sabi niya sa Biblia, mautusan mo lahat, maturuan mo lahat ng hayop. Pero napakalit na bagay sa iyong katawan ay hindi mo masupil, sabi niya sa James. Mayroon akong, kaya huwag niyong babanggitin. Pag may nagbiro sa inyo at ginamit niyo in Jesus' name, huwag niyong gagamitin ang pangalan ni Jesus sa mga walang kabuluhan. Mayroong nag-istorya, pero ito ay true story. Mayroong isang tao na nag-alaga ng kabayo. Hindi ko alam kung narinig na ninyo ito. Nag-alaga siya ng kabayo at tinuruan ng tao yung kabayo sa lingwahe ng ganito. Pag-stop, praise the Lord. Pag-go, hallelujah. Tinesting ng may-ari, yung kabayo, sabi niya, praise the Lord. Yun, nagtatatak po yung kabayo. Kasi nakasakay siya, praise the Lord, sige, go. Tapos, hallelujah! Nag-stop naman yung kabayo. Hanggang sa dumating yung time na nagwala yung kabayo doon sa kwadra, nagwawala-wala yung kabayo. Hindi na niya pinakinggan yung may-ari. Sabi niya, praise the Lord! Kasi tumigil, praise the Lord! Tinesting niya kung susunod pa. Sige, nag-go. Hanggang sa malapit na siya doon sa bangin, di praise the Lord, nag-go pa rin. Nung nag-hallelujah siya, nag-stop. Tapos nung napatigil niya yung kabayo dahil malapit na siya sa bangin, sabi niya, praise the Lord. Narinig ng kabayo, tumalon tuloy sa bangin. Kasi mali yung lingwahe, pati sa mga bagay na hindi dapat gamitin, ay ginagamit. Kaya, yung dila natin ay parte ng templo. Yung mata natin ay parte ng templo. Bakit? Nandito lahat. Sa isang bagay, nandito lahat. We live. Tayo ay nabubuhay sa dalawang mundo. Nabubuhay tayo sa spirit world and the natural world. Kaya dapat mas matimbang ang spirit world natin na mas umangat tayo sa spirit ng Diyos. Nang sa gayon, pag dumating yung kalalagayan na mas hatakin ka na ng flesh, ay masasabi mo siyang wag. Kaya mo siyang sabihin na no. Kaya mga kapatid, mga kabataan, daming kabataan. Ako nagagalak parati ang puso ko pag nakakakita ko ng kabataan. Kagabi nag-sharean kami. Pero ulitin ko yung kunti lang na share ko. Mga kabataan, wag na wag kayong magbo-boyfriend ng unbeliever. Bakit? Hindi ka niya maliligtas. Sabihin mo, hatakin ko naman siya sa church, hindi yun mangyayari. Ikaw ang hahatakin niya palabas. Hindi yun mangyayari. Hanggat ang lalaki, hindi mo madala sa presensya ng Diyos ang babae, mas maigi na ikaw ay mag-isa. Sabi ng Diyos, hindi pwedeng mag-isa ang lalaki. Pero galing siya sa presensya ng Diyos. Kung ikaw na babae na nandito at hindi ka madala ng lalaking gusto mo sa presensya ng Diyos, mas maigi sa tao na yun na mag-isa. Kasi dapat i-cultivate mo yung babae. Kung sino si Jesus, maging ganun siya. At isa pa, wag na wag kayong mag-aasawa kung nanay mo ang bibili ng gatas para sa anak mo. Habang single ka na babae at lalaki na nandito, invest your time sa Panginoon.
Mag-invest ka, i-invest mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi pag dumating yung panahon na ikaw na ay magkaroon ng pamilya, mayroon kang magagamit sa oras na ikaw ay dumaan sa struggle. Hindi ka tatakbo sa kung kanino mang kapitbahay. Ang gagawin mo lang ay yung ininvest mo, Lord, ito yung ininvest ko noon, luluhod ka sa Diyos. Kaya lahat nung dumating si Jesus, pumasok siya sa templo, purihin ng Diyos. Pinagtimbuangan niya lahat ng makahayop. Ano yung makahayop? Kung ikaw na lalaki, nakakita ka ng babae, di ba yung aso? Kung sino-sino, makahayop. Nandito lahat, makahayop. Ginagamit ko ang cellphone para sa anak ko. Yung lullaby niya na How Great Thou Art. Yung lullaby niya na Amazing Grace. Doon ko siya ginagamit. Pinapatulog ko yung anak ko sa pamagitan ng mga worship na hymnal. At doon siya nakakatulog. Kaya mga kapatid, kung mas binibigyan mo ng halaga itong scatter mo, itapon mo na. Kung mas mahalaga yung scatter mo kaysa sa Diyos, ninanakaw niya yung oras mo. Sabi mo, 30 minutes lang. Yung 30 minutes mo, buong gabi na nandun ka na, mag-pray ka lang, praise the Lord, salamat Lord. Tumiga ka na. Kaya yung house of prayer, bago maging house of prayer ay una maging house of purity. Bakit? Pinagtimbuangan ni Jesus lahat ng nakikita niyang marumi. Lahat ng latak, puri ng Diyos, lahat ng latak sa buhay natin, yun ang inalis niya. At hanggat nabubuhay tayo, mayroon siyang inaalis. Kasi hindi siya once and for all. Hindi siya once in a lifetime na paglilinis. Kundi habang araw-araw, ini-expose ng Diyos kung sino tayo, kung nasa presensya tayo ng Diyos. Pag nakaluhod ka, Lord, ipakita mo sa akin kung ano pang nasa puso ko. Alam mo bakit mo pa sasabihin yun? Magsisi ka lang. Maraming nagpipray ganito. Lord, kung ako man ay nagkasala, hindi pwedeng ganun. Kasi alam mo na nagkasala ka, huwag mo nang sabihin, Lord, kung ako man ay nagkasala, ibig sabihin, hindi mo siya kinikilala na ikaw ay nagkasala. Hintayin mo pala sasabihin niya, anak, nagkasala ka kanina. Hindi pwedeng gano'n yung prayer mo, Lord. Magpakumbaba ka sa Panginoon at doon darating yung grasya ng Diyos. Na dumating sa time na bago ka magsalita o nakaka-offend yung word mo, ay isipin mo muna kasi babalik yung sakit hindi sa kanya kundi sa'yo. Na tayo na nagsasalita, mayroon palang impact sa atin. Pagdating ng araw, bakit ganun? Yun yung result. Kaya pag tingnan mo yung kapatid mo, dapat tinitingnan mo siya na mas mataas siya kaysa sa'yo. Natutunan kong magpakumbaba sa Panginoon. Tinago ko ang sarili ko sa kortina para lang mahayag yung isang kapatid. Pero dahil sa pagpapakumbaba na yon, mayroon pa rin palang, bakit ganito? Bakit inalaw ng Diyos na dumaan si Job sa ganon na sitwasyon na matay ang kanyang mga anak, lahat ng ari-ari niya nawala? Bakit? Kasi in-expose pa rin ng Diyos kung sino si Job sa kalagitnaan para siya'y maging lumabas na dalisay na ginto. Imbis na nakatulong yung mga kaibigan niya, lalong lumala yung sitwasyon ni Job. Bakit? Hindi niya kauri yung tatlo. Hindi sila mga Hudyo. Kaya huwag kang kukuha ng kaibigan na imbes na alam mong makatulong sa'yo, yung pala lalo kang nagiging malala. In-expose ng Diyos ang puso ni Job
para lalo siyang maging dalisay. Nung nakita ng Diyos na nagsisi si Job sa bandang huli, doon na niya at iba, bago siya ni-restore ng Diyos, siya ang ginamit ng Diyos doon sa tatlo na ipanalangin sila. Kasi nung nakita na ng Diyos na malinis na si Job, wala na siyang reklamo, di ba? Nung dumaan si Job sa struggle, lahat ng trahedya dumaan sa buhay niya. Nung makita ng Diyos na nagsisi si Job, siya yung ginamit para ma-restore yung tatlo na kaibigan niya. Then afterwards, na-restore lahat ng ari-arian. Doble yung ari-arian. Kaya tayo, nung dumating si Jesus sa templo, Lord, tawarin mo ako. Daily na paglilinis, huwag niyong kalilimutan na bago ka matulog ng gabi, ay humingi ng tawad sa Diyos. Bakit? Kung dumating si Jesus at hindi ka nagsisi na tulog ka, yun ang napakahalagang limbawa na iniwan ni Jesus. Pray without ceasing. Men ought always to pray and not to faint. Luke 18. Tapos sabi niya, from house of purity ay naging house of prayer. From house of prayer, naging house of power. Pag naging house of prayer, tatawagin ka na ng may sakit. Dahil na-purify ka na. Nung na-purify ka, naging man of prayer ka. Hindi mo na kailangan si pastor. Pag-pray mo ako, pastor, hindi. Mayroon kang relasyon na kailangan mong i-cultivate ito. Sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Hindi pwedeng maghiwalay ang Holy Spirit at ang salita ng Diyos. Kasi ito ang kapangyarihan ng Diyos para pag dumating yung araw na ikaw ay nag-struggle, mayroon kang magagamit. Bakit napakahalaga mga kapatid na linggo kada linggo nasa church tayo? Kasi yung mensahe ng lingkod ng Diyos ay magagamit mo sa oras na ikaw ay dadaan sa pagsubok sa buhay. Hindi siya bulaklak, kundi ito ay magagamit mo sa oras na ikaw ay dumaan sa problema. Pag yung manig, di ka pupunta sa mataas na lugar. Sabi mo, in Jesus' name, tumigil ka, lindol. Huwag ka dapat, agkaripas na, tumakbo. Mag-pray ka. Pag dumating yung unos, huwag kang tatakbo. Lumuhod tayo sa Panginoon. Kasi doon siya nahahayag. Doon niya ipapakita na lahat ng gagawin mo ay manggaling pa rin lahat sa Kanya. Tapos, from the house of purity to the house of prayer and to the house of power. After the house of power is house of perfected praise. Bakit? Yung house of perfected praise, pag nasagot na yung house of power mo, house of prayer, house of power, house of perfected praise, magpupuri ka sa Diyos. Then sings my soul, my Savior God to thee, how great thou art. Mangyayari yung salita ng Diyos. Ang kinot ni Jesus ay, out of the mouth of babes, you have ordained perfected praise. Psalms 8:2. Mula sa mga bibig ng mga bata at pasusuhing bata, nagmumula ang mataas na papuri. Nung pumasok si Jesus sa templo, wala kang ibang gawin kundi magnasa ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos, ito yung milk.
Nung tayo ay na-born again, kaka-born again lang natin, wala tayong ibang hanapin kundi gatas. Hindi ka pwedeng ngumuya ng karne kasi hindi mo pa kaya. Yung baby, nakakita na kayo ng baby na ngumunguya ng karne? Di pa. Bagong panganak, gatas. Kaya yung infant o pasusuhing bata, ang kinikrave nila ay yung milk of the word, gatas. Di na ako magtatagal. Malapit na ako matapos. From the house of purity to the house of prayer. Yung prayer is, hindi pag-upo mo, nagpe-pray ka kaagad. Hanapin mo yung presensya ng Diyos bago ka makapasok na mag-pray. Kasi pag upo mo pa lang, Lord God, Father God, salamat po Panginoon. Father God, hallelujah. Hindi ka nag-pray. Hindi ka nag-pray. Hanapin mo muna, umupo ka, sabi ng Diyos, ako ay nagtatago, kaya kailangan mo siyang hanapin. I am the Lord. Sabi ng Diyos na nagtatago. Hanapin mo yung presensya ng Diyos. Bakit? Kailangan mong mag-pursue. Hindi siya 5 minutes, hindi siya 1 minute. Pag naramdaman mo na nandun na siya, alam mo na may kausap ka. Maraming nagpipray na wala silang kausap. Nagtrabaho yung asawa mo. Mahal, nasaan ka? Pagluluto ba kita ng ganito? Hindi mo kausap, wala siya eh. Ganon din. Wala tayong kausap pag nagpipray ka kasi hindi mo siya hinanap. Nung dumating si Jesus, nakaupo na siya, nakatrono na siya. Hindi mo kinakausap yung nakaupo sa templo. Kaya ang alam mo, may kausap ka. Bakit hindi tinutugon yung prayer? Kasi wala kang kausap. Natutugon lang yung prayer pag nandun na siya. Kasi kausap mo. Ganito yung sign na nandyan na siya. Pag nagpupuri ka, nagpipray ka sa Panginoon, mayroon siyang sasabihin na salita niya, kagaya ng sharing namin kanina sa umaga, ganda. Na bago ka mag-pray, siyempre nagtang ka, nag-speak in tongues ka, at dumating yung Word of God sa mind mo, yun yung sign na nandyan na siya. Kasi, ang prayer is the Word of God. Yung Word of God mismo, ang prayer mo, hindi yung sinasabi mo na parati in the natural. Lord, kailangan namin ng ganito. Kailangan ko ng ganito. Kailangan ko ng ganyan. Kailangan ng pamilya ko ng ganito. No, hindi siya tutugon sa ganun. Bakit? Ang hinihintay, nagkakaroon ng result, ang tinitingnan ni Jesus, yung salita niya, doon sa prayer mo. Kaya parati, kung mag-pray ka, sabi niya, from the house of purity, bago ka humingi ng anumang kailangan mo, magpalinis ka muna sa Panginoon. Bungkalin mo. Magbungkal ka. Kasi mayroong kasalanan na hindi mo na pagsisihan. Yung salvation prayer, di ba? Pangkalahatan. Pero wala tayong pinagsisihan. Pero pag sinabi ng Panginoon, sabi niya, anak, isuko mo ito, yun yung latigo. Kasi bakit? Masakit. Pag humingi ang Diyos. Yung pinakamahalaga sa'yo ang kinukuha ni Jesus. Pag nagawa natin na isuko yung pinakamahalaga, yun ang gustong kunin ng Panginoon sa atin. Ninanakaw ng social media, yung oras mo na mag-pray. Kaya pagdating ng linggo, lata ka, bakit? Yung buong sanglinggo mo, napunta na lang sa social media. Bakit maraming anointed, di ba? Sabi, Lord, anoint me. Nagde-desert tayo ng anointing. Pero, mga kapatid,
Bakit anointed yung mga lingkod ng Diyos? Bakit anointed sila? Kasi hindi nila yun nakuha ng isang buwan o isang araw. Na-crushed muna sila bago sila naging anointed. Sabi, you want anointing? Sabi ni Morris Cerullo, napakadali pala. Pero yung resulta kung bakit sila anointed, kasi dumaan sila na mamatay sa sarili. Na break, nakakita ko ng mani kung paano kumuha ng oil, panood ko. Bago sila makakuha ng maraming oil doon sa mani, tinitipon nilang lahat at pinapadaan sa isang malaking kahoy na matigas at pinapadaanan nun hanggang sa makrush, hanggang sa mapitpit ng pino yung mani at lalabas yung oil. Pag napitpit tayo, puri ng Diyos, pag na-crush, na-break tayo, at sinuko mo ito sa Panginoon, doon dadalo yung langis. At pag sinabi niya, ipatong mo yung kamay mo sa may sakit at ang may sakit ay gagaling sa pangalan ni Jesus, yun yung anointing. Bakit? Dumaan ka sa pagkapitpit, na-break ka, na-crush ka. Bago naging anointed si Pedro, pinagkanulo muna niya si Jesus. At nirebuke siya ni Jesus. Nirestore siya ni Jesus. Nag-pray siya sa upper room at dumating yung banal na Espiritu. Wala pong panandalian na anointed. Kaya bakit anointed si Bishop? Bakit? Kung sino siya noon na napitpit, na crush, na break, yun yung result ngayon. Na hindi kayang kunin ng iba. Bakit? Napagdaanan niya yung gera sa buhay. Pag tumaan ka sa gera, puri ng Diyos, paano mo malalaman na nagtagumpay ang isang sundalo na pumunta sa gera? Sugatan siya. Paano po natin malalaman na nagtagumpay ang isang sundalo? Kung siya'y nakauwi mula sa gera. Diba? Sugatan siya, pilay man siya, kahit pilay siya, nagtagumpay siya. Bakit nakauwi siyang buhay sa pamilya niya? Kaya paano ka magtatagumpay? Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagtagumpay si Pedro Juan Santiago. Dahil sa banal na Espiritu, kahit binalatan ng buhay ang mga disipulo, si Nathaniel binalatan ng buhay. Pero hindi niya itininay yung pananampalataya niya kay Jesus. Si Pedro, pinakong patiwarik. Kaya mo? Kaya natin? Hindi. Maraming pangyayari sa buhay ko na nakaluhod ako sa Panginoon. During pandemic, halos hindi ako kumain. Nag-prayer and fasting ako. Hanggang sa magtatapos yung pandemic, pero mayroon pa rin siyang restriction. Tinawag ako ng isang kabatch ko sa high school sa Manawag kasi doon ako nagpumasok. Sabi niya yung asawa niya ay nabangga ng truck closed van sa Tarlac. Yung sinasakyan niya, nabali, na durog yung buto niya sa collarbone, pati dito sa likod. Tapos sabi niya, classmate, sabi niya, puntahan natin yung asawa ng kaklase natin kasi na-disgrasya. Tapos hindi makalakad dahil yung isa may injury, nakasaklay. Di pinuntahan namin, dalawa kami nung kaklase ko, pero di born again, hindi sila born again. Hanggang sa pinuntahan namin, nag-share ako ng gospel message. Bago ko siya pinag-pray, sabi ko sa kanya, kasi malaking tao yung lalaki, sabi ng doktor ng Region 1, Dagupan, taon bago bumalik yung kanyang normal na paglakad. Pero mayroon ng lamat yung paglakad niya. Puri ng Diyos, nung
Bago ko siya ipag-pray, na-share ko na yung salvation message. Sabi ko sa kanya, na itataas mo ba yung kamay mo? Sabi niya, hindi. Kasi yun ang affected. Yung collarbone niya dito ay durog hanggang sa likod. Nung itaas mo kako, hindi niya maitaas. Pag itaas daw niya, igagapang muna niya itong kamay niya sa dingding bago niya maitaas. Sige kako, para mayroon tayong pruweba na ikaw ay hindi mo kayang itaas, pinatesting ko muna. Hanggang sa puri ng Diyos, nung napatanggap namin silang mag-asawa sa Panginoon, pinag-pray ko itong lalaki na ito. Itaas mo kako. Binigla niya itinaas, binitawan niya yung kanyang saklay. At pinalakad ko. Pinatanggal ko yung bandage. Puri ng Diyos, nakabalik after 1 week nung nandun kami. Sabi nung asawa niya, nakabalik na sa trabaho. Puri ng Diyos. Nung February, umuwi ako sa amin, nahulog yung tatay nung pamangkin ko from 3rd floor. Nagtatrabaho. Eskwelahan yung ginagawa nila, nahulog siya. Sabi nung pamangkin ko, tamang-tama na dumating ako. Sabi nung pamangkin ko sa nanay niya, kasi katabi ko, ma, nahulog si Papa sa 3rd floor. Nabigla yung asawa. Hanggang sabi ko, bago ako bumalik ng tuba, mag-pray muna tayo. Pero pinuntahan na niya, kasama ko yung nanay ko, nag-pray kami. Pag-pray natin. Sabi ko sa Panginoon, huwag mong ipahiya ang pangalan mo. Proteksyonan mo ang reputasyon mo na Diyos na nasa amin. Yun ang prayer ko, na hindi siya mababaldado. Kasi from 3rd floor, bagsak. Kasi binidyo nila kung ano yung itsura niyang bumagsak. Umiiyak yung anak niya, mapunta ka na dito, sabi. Puri ng Panginoon, nung naipag-pray namin yung time na yun, inulit namin pinag-pray doon sa tuba, hindi pa namin nakikita. Sabi ng nadisgrasya, wala akong maramdaman. Itong pa ako, sabi niya. Sabi ng doktor, baldado na yung papa ko. Sabi nung anak na kausap namin, baldado na si papa, sabi niya. Puri ng Diyos, nandun yung faith ko na hindi siya mababaldado. After 1 week, unti-unti siyang nakakalakad. 1 buwan, pinag-drive kami ng tricycle. Nakabalik ng trabaho. Nakalakad. Hindi siya baldado, nandun. Pag nagba-Bible study kami, nandun sila. Ngayon may kontrata sila sa Dagupan. Kaya puri ng Panginoon, lahat ng ito ay papuri sa Diyos na mayroon siyang ginagawa. Hindi pwedeng hindi niya gawin yung salita niya when the right time is coming, dumating ang oras, ay the Lord will make it to happen. Kaya alam ko mabubuntis si Sister Janet. Kasi pinag-pray ko kagabi. Pinag-pray ko. Anak mo ang taong ito, sabi ko. Pero nakakita ako, nung doon sa prayer ko, nandun ako sa dulo. Nakatalokbong ako, nag-pray. Nakita ko, mayroon akong nakita na vision hanggang sa yung hayop na ito ay natirikan ng espada, sword, sa noo. In Jesus name, pinalayas ko yung espiritu na yun. At hanggang sa nakakita ako ng bumbilya. Yung bumbilya na ito ay hindi kagaya niyan. Ang ilaw niya is yung incandescent, yung yellow. Tapos bumbilya. Tapos, alam ko kasi nung pinag-pray kami sa Bulinaw, 12 years silang kasal, hindi sila magkaanak. Ay, 12 silang nagsasama, 12 years, hindi sila magkaanak. Nung pinuntahan namin, after 2 months, nung umuwi kami, ikaw ang magdidikit sa bata, buntis si Kate, sabi nung nanay. Nabuntis yung pinag-pray namin. Kaya alam ko meron. Bakit? Masikog kan. You have to do is mag-mate. You have to do is magkaroon kayo ng intimacy with husband and wife. Paano ka mabubuntis kung hindi ka tabihan ng asawa mo? Ang mayroon lang legal na mabuntis ay babae na kinasal. Amen?
Kaya, alam ko mayroon na, kasi nagagalak ako kanina, anointed kanina, grabe yung anointing. Umiyak ako kanina pero pinigilan ko. Sabi ko, no, I-release ko yung anointing, grabe. Kaya yung mga worshiper, mag-worship kayo. Huwag kayong tutugtog lang. Kasi yung anointing na titipan nyo sa kamay nyo, yun ang magpapasayaw sa mga tao. Pag tumugtog ka, itaas mo yung kamay mo kahit mag-isa ka lang sa kwarto. You must to be a house of prayer. Para dumalo yung house of praise, power, and praise. Nung natuto ako mag-gitara, Lord, sabi ko, gusto ko pag nagigitara ako, gumagaling yung may sakit sa harap ko. Kasi si Phil Driscoll, pag tumutugtog ng trompeta o mga iniihipan na music instruments, gumagaling yung may sakit sa kanyang harapan. Nagkaroon ako ng desire na ganun kasi yung anointing, kahit magtipa ka ng gitara, alala mag-drums ka, nandun lahat, instant yung presensya ng Diyos. Instant. Kaya mararamdaman nila yung presensya ng Diyos pag kaway tutugtog. Kaya kanina, grabe. Yung presensya ng Diyos. Hindi mo maramdaman kasi naka-close ang tenga mo. Yung heart of a servant, hindi mo lang siya kakantahin. I-love song mo ito sa Panginoon. Sabi niya, yung chorus ganito, My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. Hindi ka dapat lumalabas ng bahay na hindi mo kasama si Jesus. Gawin mong love song bawat worship mo sa Panginoon. No longer I, but Christ lives in me. Serving you. Hanggat ikaw ay kinuha ng Diyos, maglilingkod ka sa Kanya. Namnamin mo bawat kanta kasi yung house of prayer, magkakaroon ng house of perfected praise. Maging buhay natin ang mag-pray. Kasi kung walang prayer, walang power. Isaksak mo yung saksakan, pero walang kuryente, walang gagana, kahit anong gawin mo. Kaya ikabit mo muna, pumunta ka sa panel ko, at pagka nandun na sa pinaka-poste, meron ka ng kuryente, wala pa. Kaya magkaroon muna ng drop wire para ipasok sa bahay. Nung dumating si Jesus, yung drop wire na ito sa templo, saka lang nagkaroon ng purity muna. Kasi lilinisin mo muna, di ba? Lilinisin mo muna. Lilimpyahin mo muna lahat ng mga dadaanan ng wire. Pag sinaksak mo, mayroon na, wala pa. Kailangan mo munang balatan. Lahat. Mababalatan ka muna bago ka lagyan ng saksakan. Kaya balatan muna tayo ng Panginoon para dumaloy yung power. Yung mayroon kaming tinuraan, Bishop niya, grade 1, bata doon sa Babasit, Manawag, Pangasinan. Ito ay nasa liblib na lugar kasi yung ginanganga ng mga gurot na yung dahon, lawir sa Pangasinan o Ilocano. Lawir. Hanggang sa naturuan namin silang pamilya, yung estudyante na babae, 2 sila, hanggang sa pumasok sila sa school, nagmura ngayon yung teacher. Tumayo yung bata na 6 years old. Tumayo doon sa upuan niya. In Jesus' name, ma'am, bawal magmura. Napahiya yung teacher.
Nagsuri yung teacher sa estudyante. 6 years old. May pinatanggap ako, Bishop, na sa online. Japanese. Filipino-Japanese. Sabi ko, di ako marunong mag-Japanese. Kinonekta ako ng lola niya na nasa Cavite. Pag-pray mo nga yung apo ko kasi may sakit. Isang linggo nang nagtatai, nagsusuka yung isa. Tapos yung isa, babad sa social media, 6 years old din, na Japanese. Nung pinapray ko yung bata, gabi pa lang nagchat na yung lola. Pinagpray ko ng gabi, kinaumagahan, magaling na sabi ng lola. Kinonek nila ako sa online. Tapos nung pinagpray ko, naging maliksi na yung bata. Tapos, itong anak ko na isa, itong 6 years old, pag-pray mo, pastora, sabi nung nanay na nasa Japan. Pinatanggap ko. Sabi ko, sige, kahit lawit-lawit na yung dila ko sa English. Puri ng Lord yung 6 years old, humihikbing, humiiyak na tumatanggap kay Jesus. Pinapatanggap ko. Umiiyak siya. Humihikbi yung 6 years old na bata. Sabi ko, mayroon palang ganun. Ngayon lang, first time ko makakita ng bata na pinapatanggap ko, na tumatanggap sa Panginoon, na umiiyak, humihikbi. Tapos sabi niya, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sabi ko sa Panginoon, Lord, sa'yo lahat ng papuri. Purihin ng Diyos lahat ng nasa Biblia. Kahit hindi mo ma-memorize to cover by cover, kung maging buhay mo kahit isang verse, ay makapangyarihan. Kasi kung sino si Jesus, ay maging ganon tayo. Hindi lang puro music. Lumuhod tayo sa Panginoon. Kasi pag-angat mo, linggo, yun yung power. Hintayin mo na bumaba siya sa prayer mo. Mayroon akong experience na nag-pray ako, parang nagbabounce. Mayroon kayong experience na gano'n? Yung parang mag-pray ka tapos di ka makapasok, nagbabounce. Nagpalit ako ng lokasyon. From kwarto, nagpalit ako ng kusina sa bahay namin. Nandun siya. Kasi you have to seek the Lord while He may be found. Kailangan mo siyang hanapin kung nasaan siya. Nung nag-pray ako sa kwarto, wala. Nung lumipat ako, dala ko yung Biblia, nagbasa muna ako. Nandun siya. Mabilis siyang mag-response. Hanapin mo si Jesus kahit nasa banyo? Yes. Pero wag naman puro banyo kasi baka maligo ka ng maligo. Kaya puri ng Diyos, lahat ng prayer mo ay natutugon. Bakit? Kasi kalooban niya. There is no unanswered prayer. Lahat ng answered prayer ay kalooban niya. Sabi niya, 1 John 5:14. Now, this is the confidence that we have in Him. If we ask anything according to His will, He heareth us. According to His will, lahat ng ayon sa Kanyang kalooban, tinutugon ni Jesus. At isa pa, bago siya tumugon, kagaya ng sinabi ko yung nauna, repent, for the kingdom of heaven has arrived. The word repent is change the mind. Kagaya ng sharing namin kanina, renew your mind. Sabi niya sa Romans 12 verse 1, offer your body. Hindi niya sinabing offer yourself. Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, because this is your reasonable act of worship and service to the Lord. Pag-offer your body, sabi niya, kasama yung mata mo kasi kakabit yan ng katawan. Kasama yung tenga mo. Bakit? Kasi
parte ng katawan. Kasama yung utak mo, bakit? Nasa ulo yung katawan. Yung ulo, nasa katawan. Kasama yung dila mo, bakit? Nasa parte ng katawan. Offer your body as a living sacrifice. Body means overall. Body. Hindi niya sinabing self. Hindi niya sinabing soul. Hindi niya sinabing spirit. Body. Kasi yung body, yun ang nagkakasala. Yun ang yun ang dahilan kung bakit nagkakasala ka sa loob. Yung body. At ito ang worship mo. Binigay ni Jesus yung katawan niya sa krus. Spiritual worship is your body. Kaya you have to be the house of prayer, from the house of purity, house of prayer, house of power, and house of perfected praise. 4 na yun ang gustong mangyari sa atin. Bago ka maging anointed, lalatikuhin muna ni Jesus lahat. Sisipain niya lahat ng makahayop na paningin, makahayop na tila, makahayop na pandinig. Ayon sa Deuteronomy 14:25, sabi niya doon, kasi sabi niya, money changer. Kung mayroon ka daw mabigat na dala at kailangan mo siyang dalhin sa ibang lugar, ibabiyahe mo, ipalit mo daw ng pera, saka mo yan ialay sa lugar na pinahili ng Diyos para sa'yo. Ngayon, yun ang nangyayari kasi ninanakaw nung nasa loob yung alay nila sa Diyos. Kaya kung mayroon kang bigas, isang sakong bigas at hindi mo madala, ibinta mo. At yung pinagbintahan, yun ang dalhin mo sa templo. Kung mayroon kang isang sakong kalamansi na hindi mo madala sa church o sa templo, ibinta mo at yung pinagbintang buo, yun ang dalhin mo. Pero wag mong kukunin kasi yun ay para sa Diyos. Sabi ng Malakay, bumalik kayo sa akin. Sa paanong paraan? And bakit ako napunta ron? Sa tithes and offering. Money changer. Kaya yun ang nilampaso o nilati ko ni Jesus. Amen. Kaya from the house of purity, house of prayer, house of power, and house of perfected praise. Amen. Puri ng Diyos na buhay, sa Kanya lahat na papuri, tayo lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay pumikit. Nasaan si ate? Tayo pong lahat ay pumikit. Wala pong magmumulat. Ora basyata kalarahay. Ora bahandede ikiriya handala rabasa kalarahay. Standing in all of your Kung alam mo yung kanta, pumikit ka. Gawin mo love song ito sa Panginoon. setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, Taas mo yung kanang kamay mo sa Panginoon. Pumikit. holding me Walang in magmumulat. your embrace. Kaulang at ang Panginoon. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I say
Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, Kantahin mo siya. wanna be by Na your love song mo sa Panginoon. side. No longer I, but Christ living in me. Serving you. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I No ran. longer my life. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Kalarabashanda. Taas mo yung kanang kamay mo sa Panginoon. Ooh. Kantahin mo ito once again. Love song mo sa Panginoon. Standing in awe of your grace, Setting my feet. setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth. Oh God of all heaven and earth, holding me in your embrace, Unfailing love that surrounds me. unfailing love that surrounds me. Oh God, I say, amazed by Jesus, my Lord. You're the love of my The life. love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I ran. No longer my ways, your will will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. The love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. Ora babashika. No longer I, but Christ living in me. Ora bashika. Serving you for all eternity. Kamandara baba. My eyes set on you in this race that I run.
no longer my ways. Let your will make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Kalarabasyan. Tinatawagan ko yung mga nasa music ministry. Come forward. Come to the front. Lahat po ay nakapikit. Wala pong magmumulat. Lahat ng nasa music ministry. Wala pong magmumulat. Makipag-usap ka sa Diyos habang nasa upuan ka. Shikamandararabahan. Entering into Shikalarabasyan. Dito ang Panginoon. to behold, Grabe yung presensya ng Diyos. to face God of Wala mo yung kanta. Kantahin heaven mo. and earth, Love song mo sa Panginoon. Buksan mo bibig mo. Ba't ikaw lang nakakarinig? your embrace, Kamandalarabashikalararahan. unfailing Orabadasi kalarababasyan. that surrounds me. Shikamandararabahan dide. Robadasi Oh kalara. God, I say, Kamandarararasi kalaradas. Oradasi kamande. my Jesus, my Lord, Yes. you're the love of my life. Kamandalarababasika. Wherever. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, Jesus, we're standing in awe of your grace, Natitira. setting my feet Allow in your the whipping cord ways, of Jesus to cleanse it. entering into Allow your the Holy Spirit presence to To behold purify it. you face to face. Oradas, God of ikaw all ang nakakakilala, kapatid, sa sarili mo. heaven and earth, At alam mo yung nangyayari araw-araw sa'yo. holding me in your embrace, Malinis mo yung templo na ito. unfailing love that Kasi hindi niya magamit surrounds me. kung occupied. Oh God, Magagamit lang niya kung walang laman. My Jesus, my Lord, Kaya you're the love of Orabadas, my life. kalarabasyan, kalara. Wherever you Orabashi, go, kaya rarara. wanna be by your Lord is side. with us today. No longer Panginoon. I, but Christ living in me, Kamandalarabasyan, tat kalarababa. serving Orabadashi, you kaya larabahande. for Shikamandalarababasika, eternity. Oraba. My eyes Yes. set on you, Kaya rarahande. in this race Rababashi, that kaya I larababasan. no longer my way. Let your will be Sige, ihingi mo ng
sumasawat sa Panginoon. Make Ikaw lang at ang me Panginoon a nakakarinig. but Si my Kaman heart Dararahan. ever true. Huwag kang mag-press sa isip. Clinging to the Buksan mo ang bibig cross, mo. I'll Ikaw lang nakakarinig. follow you. Si Kamandalarahan. My Jesus, my Lord, Kalaradasan dalarahan. you're the love Kahit arasahas, of my kahit life. arasaas, ikaw lang nakakarinig. Wherever ng you Panginoon. go, Offer your body as a living sacrifice. God is no looking longer for a vessel but na Christ malinis living, para sa Kanya. Si Kamandalarahan. serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I fight. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Yes, God, in the name of Jesus. We follow you. Father, in the name of Jesus, power of the Holy Spirit, you offer your body as a living sacrifice. Offer your body. Kung mayroon pang kamuntuhan dyan na natitira, palinis mo sa Panginoon, ipalinis mo sa Panginoon yung kamay na ito, kamay na yan. Jesus' name. Shikalaradasan dalarahan. Shikamandararabahay. Shikalaradasan dalarahan. Mabasikalararahan. Orabadasikalaradassan dedede. Yes, Jesus, Jesus. Shikamandararababasika. Father, in the name of Jesus. For your body. This temple is yours, oh God. This temple is yours. This temple is yours. This temple is yours. This temple is yours, Lord. This temple. Yes, yes, yes. This temple is yours, Lord. This temple is yours. In Jesus' name. Holy Spirit. This temple is You're yours. the love of my life. Occupy this temple, Lord. Wherever you go, wanna be by your side. Makipag one-on-one ka sa No Panginoon. longer Hallelujah. I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run.
no longer my ways. Let your will be done. This temple is yours. In the name of Jesus, receive, 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 receive. In Jesus' name, pray for him. Yes. Yes. In Jesus' name. In the name, there's a blood everywhere. Yes, Lord. Yes, yes, yes. Lahat ng kabataan, come forward. Come forward. Come. Come. Shikamanda. Orabas shikaman. Come forward, please. Shikamanda larababas. My Jesus, Full my time, sige. Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your Shikamanda larababas side. shikalarahan. No longer Sige. but Christ living in me. Yung nasa music ministry, kayong mag-pray sa kanila. Eternity. The same Holy Spirit. My Come. eyes set on you in this race Jesus' that I name. run. Diyan kayo sa harap No nila. longer Diyan kayo sa harap my nila. ways. Let your will be done. Shikamanda larabas Make shikalarahan. me a servant, Pray nyo my sila. Pag-pray nyo, mga whatever kabata. true. Shikamanda larabas. Clinging to the cross, I'll follow you. Lord, I pray. My Jesus, my Sige. Lord, you're the love of my God, in the life. name of Jesus. Wherever Yes, you I go, This temple is wanna yours. be by your This side. temple is yours. In Jesus' name. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. Master's son on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Singing to the cross, I'll follow you. My
my Jesus, my Lord, of my life. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you, follow you. Oh, Jesus, we surrender all to you. We surrender all to you, For him. Jesus. Occupy this temple, Lord, in We Jesus' name. come to your Occupy. presence. Occupy. In Jesus' name. Pray kayo mag-pray. Give it all to you. We set our eyes. We set our eyes unto you, Jesus. No longer our ways. And let your will be done. Make us your servant. Make our hearts be true. Because you are the true God we serve. We are your servant. And we surrender all to you, Jesus. We surrender all to you, God. As you are so faithful to us. You are the perfect God. Always available. Use us mightily, Jesus. Give us the anointing, God. Give us the power. Give us the authority, Jesus. Teach us, God, to seek you first. We humbly come before you. Jesus. Thank you, Lord. My eyes set on you in this race that I ran. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Oh, oh, yeah. Oh,
Oh, Jesus. Oh. Mm. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Give you the highest praise. Hallelujah. Si Bishop po at si Ma'am, pangalan niyo? Ma'am Irene. Pagitnaan niyo po sila. Lahat ng pagitnaan niyo po sila, mag-asawa. Sila po ay lingkod ng Diyos. Form a circle. Sige. Form a circle. Sa form of circle. Hallelujah. Yung support nyo, full support sa kanila. Huwag nyo silang iiwan. Kasi kailangan din nila ng prayer covering. Saan man sila nagpupunta na nag-share ng gospel, kailangan nila ng prayer covering ng church. Yung anointing ng Lord na nasa buhay niya, sa buhay nila, ayun din ang nasa inyo. Tayong lahat ay pumikit, iunat niyo yung kamay ninyo sa kanila bilang pagsuporta. God, halarabasyan na Father, we give you all the praise. Kita mo, Lord, unity in the Spirit with the power of the Holy Spirit. Lord, this church is yours. This body is yours. This temple is yours. Yung vision and mission, yung vision na ito is to prepare the people. Yung mission, Lord, is to preach the gospel without boundaries, Lord. At yung church na pagtatayuan nila ng yung lupa na pagtatayuan nila ng building, Father, we pray, it's time to expand the kingdom of Jesus Christ. Yung prayer ni Jabez, Lord, extend our territory. The territory of Jesus, our Lord. Palain mo, Diyos, si Bishop Wilfredo at si Ma'am Irene na nandito. Lord, cover them by your holy blood. Na saan sila nagpunta, Lord, o magpunta na to preach the gospel. Kasama kanila, Panginoon. Lord, thank you for the word of encouragement, Panginoon. When the time is right, I, the Lord, will make it to happen. You are always on time, Lord. At Lord, yung agreement namin sa oras na ito for them, Lord, the more anointing, O Diyos, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Tumaloy, O Diyos. More souls to win in the name that is above every name. Salamat po, Diyos. At magtalaga ka pa, Lord, ng mga tauhan mo, O Diyos, na kasama nila sa kingdom mo, Panginoon, bago ka dumating, Panginoon Jesus. Salamat, Lord. This house is a house of prayer. It's a house of power, a house of perfected praise. Salamat po, Diyos, for the blessing of the Lord that make
you rich and no sorrow added with it. Salamat, O Diyos, at alam ko, may bunga na, Panginoon. Si Sister Janet, O Diyos, at si brother na mister niya, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos. Alam ko, Lord, we know for sure, by faith, Lord, yung salita mo, nung sinabi mo, nagkaroon ng buhay, hindi babalik sa'yo na hindi mangyari yung salita mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang church na ito. Jesus, the brightness of His glory. Thank you for the doxa, Lord. All that God is and all that God has. To you alone, all the praise and all the honor in the name of Jesus. Lord, salamat sa anointing mo sa lingkod mo. Si Bishop, Panginoon. Pagpalain mo siya, O Diyos. Lahat ng lakad niya, Lord, ay matagumpay, Panginoon. Salamat, O Diyos, purihin ka. To you alone, all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Amen, amen. It's good. Hoy, parang mahina yata. I will recharge in the spirit. Amen. God is good. God is good. Napakabuti ng ating Panginoon. Are you the house of prayer? Amen. Hallelujah. We see po, makita po natin mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon na tayo po naatasan na magtuloy. Kung mayroong mang idagdag, so mag-expect kayo ng 1 hour pa. Di po, biro lang po. Alam ko, ang oras po natin. So, makita po natin, napakaganda ng pinakita ng ating